Aba, matindi pala talaga magalit itong si Madam Rowena Guanzon, mga kababayan. Mantakin ho ninyo. Nagwala po sa loob ng isang mall si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Pinagmumura niya po itong isang Chinese national, mga kababayan, na sa aking pagkakaintindi lang, doon sa sinabi nitong Chinese national kay Madam Rowena Guanzon, mga kababayan, ay maliwanag po na isang diskriminasyon at pambabastos po kay Attorney Rowena Guanzon. O ito po yung video. Panoorin po natin, mga kababayan, ang mga kaganapan sa loob ng mall, kung di ako nagkakamali, kagabi yata ito, kahapon. No? At ang pahayag niya ngayong umaga, bakit nangyaring nagwala siya sa loob ng mall at pinagmumura nga itong isang Chinese national. O eto ho, basahin ko po muna itong nasa balita. Grabe, bungad na bungad, mura ka agad yung nakita. Atapang atao talaga itong ating tsahin, mga kababayan. Ano? O eto, sabi niya, PI mo! Naku po, eto na nga ba sinasabi ko. Huwag niyong ginagalit yung maituturing na Miriam Defensor 2.0. At kung ayaw nyo maligo kayo ng mura, ayan, hindi ka nga naka-Rolex. Oh, hindi ka nga naka-Gucci. Oh, di ba? Yari. Oh, bago kayo mambastos at mang-discriminate sa isang Attorney Rowena Guanzon, kinakailangan naka-Rolex kayo at naka-Gucci kayo para hindi kayo napapahiya, ha? Okay? Nagigets nyo na sa mga nagnanais pang bastusin itong si Madam Rowena Guanzon, mag-Rolex kayo. Magsuot kayo ng Gucci. Para hindi niya na maulit yung sinasabi niya. Oh, nagwala si dating Commission on Election Commissioner Rowena Guanzon sa isang mall, mga kababayan. Sa video, makikitang tinatalakan ni Guanzon ang isang lalaki. Hindi pa man tukoy ang pinag-ugatan ng naturang pagwawala ni Guanzon. Ang sabi po dito, hindi pa daw po tukoy, mga kababayan, ang pinag-ugatan, pero tukoy na po natin kasi naghanap po tayo na kung ano ba talaga ang dahilan. Kaya nga ipapanood ko po sa inyo yung video, dalawa. Okay? Bukas ang Abante News Online sa panig ni Guanzon at ng lalaki sa video na kasagutan nito. O eto na po yung video, panoorin na po natin ang ganap, ang kaguluhan, mga kababayan, sa loob ng isang mall. No, Victorita, I want you to go back to me. Yeah. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Why did you marry such a stupid? Ignoramus! Mga pobre! Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Get his name! Get his name! I want your name! Wala pong mag-video ko! Wala pong mag-video! O ayan na, mga kababayan, kinuha na ang pangalan. Gustong-gusto ni Madam Rowena Guanzon na kuhanin yung pangalan nung isang Chinese national na nambastos sa kanya. Aba, alam na, kapag nagkakuhaan ng pangalan, sigurado, demanda ang kahihinatnan nung lalaking Chinese national na yon, mga kababayan. Kaya, payo namin sa inyo, kayo mga nagnanais na patumbahin, banatan, bastusin, i-discriminate ang isang Rowena Guanzon, aba, mag-isip-isip muna kayo. Kinakailangan meron kayong makikita niya mismo na meron kayong Ferrari sa labas ng mall na nakaparking. Yung ubod ng ganda, yung ubod ng mahal ng Ferrari, tapos yung Rolex mo, kinakailangan
Pinakamahal sa lahat ng Rolex na relo. At may asawa, nakikita natin, di ba? Parang may asawa yata yung Chinese national. Huwag na kailangan yung mga bag nun, mga damit. Kailangan Gucci. O para, mag-aalangan siyang, murahin ka. Katulad nung pagmura niya dito sa isang lalaki na, PI mo! PI mo pala, sir, eh. Sumikat ka tuloy bigla sa Facebook, sir. Nagkamali ka ng binangga mo. Pero, eto na po, mga kababayan, ang isa pang video, no? Panoorin din po natin etong pinakabagong pahayag ngayon ni Madam Rowena Guanzon. O, eto na ho. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun. Yung pag inaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Ha? Doon yun nagsimula. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung pinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Guanzon, gumanon pa nga Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman, don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public place ka, Rockwell Mall ka. Yung mga tao doon, they're very courteous, ha? They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. So I ate one mushroom pie and a bottle of water. But I'm okay now. I want to just to let you know that I'm okay. I'm just resting today. Ako tomorrow out of town pa ako to give a speech to the Philippine Institute of Certified Public Accountants. And please watch my video in PGMN, Peanut Gallery Media Network, and subscribe to my YouTube, Queen of Bardagulan. Kasi those are, yan sa YouTube ko po, I will post my full video telling you what happened. Kasi many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video,
na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya, sana po, pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung, yung buong katotohanan and story, and you can comment and if you like, to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. I'll just rest today. I'll stay home and rest today. I'm monitoring my blood pressure the whole day. But I'm feeling okay. Thank you. Thank you very much to all those of you who are concerned for me and supporting me and who love me. Thank you. So ayon pala ang dahilan, mga kababayan. Dahil lang naubo di umano itong si Attorney Rowena Guanzon. Nabasa ko naman po, mga kababayan, sa tawag nito, sa post ni Madam Cathy Binag na di umano kaya naubo itong si Rowena Guanzon. Wala talaga siyang ubo. Hindi siya nilalagnat, no? Kasi baka mamaya akala nung isang Chinese national na yon, yung lalaki na yon, kaya inuubo si Madam Rowena Guanzon, meron siyang dalang virus. Walang ganun, wala po, kumain lang di umano siya ng maanghang, ayan, sa madaling salita, o kaya siya naubo, nasa midbaga, ganun lang, tapos pinagsabihan na siya, kapag ka may ubo ka, hindi ka dapat nagpupunta sa isang mall. Ayan. Mas mabuting manahimik ka sa bahay mo, syempre. Medyo pagod na daw si Madam Rowena Guanzon, mga kababayan, wala pang matinong hapunan, mushroom pie lang ang kinain, tapos tubig, ayun, naginit ang ulo. Nakatikim ng mura si si Chinese national, mga kababayan. Akala niya siguro, ganun-ganun lang ang isang Rowena Guanzon kung bastusin o i-discriminate, malamang baka hindi nun alam na isa siyang abogada. No? O di kaya naman, maaaring alam niyang abogada si Rowena Guanzon kasi kilala nga ito, mga kababayan, baka mga kakamping ito, baka mga kakamping, o di kaya kaibigan ng kakamping, mga kababayan na aminado, alam natin yan na meron na pong mga kakamping na hindi na nagugustuhan ang mga sinasabi nitong si Madam Rowena Guanzon, lalo na ipinagtatanggol niya minsan ng mga Duterte, si BP Inday Sara, na hindi kayang gawin ng mga kakamping. Kasi kung hindi tayo nagkakamali, itong mga kakamping na to, itong mga dilawan na ito, takot na takot yan sila na mabalik sa pwesto ang mga Duterte. O malay lang naman natin, baka merong isang kakamping na kaibigan yung lalaki na yon, yung nambastos kay Madam Rowena Guanzon, at nung naaktuhan, si Rowena Guanzon na naglalakad sa loob ng mall at naghanap ng butas para punain, banatan, yun nga, naubo. Kaso, siya pa ang kulang-kulang na lang sampalin Siya pa nadali sa pagpuna niya, pambabastos niya kay Rowena Guanzon, mga kababayan. Okay, ito pa isang balita. Panoorin po natin ulit itong video, mga kababayan, ni Auntie Claire. Ayan. Meron siyang palusot tungkol doon sa 60 billion pesos na hinahanap na ng PhilHealth. At higit sa lahat, ipinangako ni Bongbong Marcos, mga kababayan, na isosoli niya daw sa PhilHealth para mapakinabangan ng ating mga kababayan. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, nga ang taga-PhilHealth kakaantay sa ipinangako ni Bongbong Marcos na isosoli niya ang 60 billion pesos. Kasi naman kayo nagpapaniwala kayo sa hindi naman ako may sabi niyan kundi yung kapatid niya mismo, si Amy, di ba?
mga kababayan. O, ito po ang palusot ni Auntie Claire sa 60 billion pesos na galing sa PhilHealth, ngayon ay nasa National Treasury na, mga kababayan. O, panoorin natin. Halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to na napunta na sa National Treasury? Paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yon, hindi yun maaabot ng PhilHealth. Ayun. Ang dahilan nitong babaeng mahadera, mga kababayan, kasi yung pasyente nandoon. Hindi makarating doon ang PhilHealth. Aba, ang gulo niyo po, Auntie Claire, ano ho? Yung mga taong sinasabi mong nandoon, sila nga mismo naroon, nakarating O bakit yung PhilHealth hindi nila kayang makarating doon sa lugar na yon para mabigyan ng serbisyo yung ating mga kababayang sinasabi mong nasa malalayong dako, Auntie Claire? At higit sa lahat, Auntie Claire, yung pera na 60 billion na yan, katunayan, di nga lang 60 billion yan 89 billion nga lang yan nawawala pa nga yung 29 billion di ba? Kaya 60 billion lang ang ipinangako na naman ni Bangag na isusuli niya sa PhilHealth Diba? Higit sa lahat, Auntie Claire, yung pera na yan, para yan siya sa PhilHealth. Hindi para doon sa sinasabi mo na gagamitin ito para sa pagpapagawa ng infrastruktura o mga tulay, para madali makapagbigay ng serbisyo ang taga PhilHealth. Hindi ganoon yun, Auntie Claire. Taon-taon. Bobo naman itong taong to. Sasensya na po kung natatawag po namin kayong bobo, Karapatan naman namin siguro to kasi parang ginagawa niyo pong bobo yung mga tao, Auntie Claire Ganito lang yan, Taon-taon, mayroong pondo ang DPWH para po, para sa mga infrastruktura. Nasaan yung pondo na yon? Napakalalaking pondo na yon. Nasaan yon, Auntie Claire? Yung ba yung mga sinasabi ni dating Congressman Saldico na ipinaglalagay sa mga maleta at mali-malitang pera na kung tawagin nila ay basura na i-deliver o na i-deliver niya mismo kay President Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez? Yun na ba yun? Bakit hindi makapagawa ng mga tulay? Etong DPWH, Auntie Claire, nagtatanong na naman kami Hindi kami nagpaparatang. Bawat departamento, ahensya ng gobyerno taon-taon, may mga kanya-kanyang pondo yan. Hindi pwedeng pakialaman yan. Ano naman ngayon ang magiging pahayag mo, Auntie Claire, sa ginawa pa rin ni Mr. President na bawasan niya rin ang pondo ng PDIC. PhilHealth pa lang yan, na imbis na dapat wag pakialaman yung 60 billion na yan, gagamitin yan ng PhilHealth para makatulong sa ating mga kababayan na walang-wala sa buhay. Paganahin nila ang kanilang magandang serbisyo, hindi yung perwisyo sa mga miyembro ng PhilHealth. Kaso pinakialaman ni Bangag. Ngayon, hindi niya na kayang ibalik. Nawawala na yung 60 billion. Ng total nun ay 89 billion. Kaya ba, ganyan ka ngayon magpaliwanag? Teka, sandali. Yung pasyente naroon. Paano makarating? Yung mga taga-PhilHealth, kung walang tulay daw, walang madaanan, mga kababayan. Ganun kasi gusto niya palabasin na kinakailangan, pagawa na lang ito ng tulay, mag-infrastructure na lang, para mapabilis. Hindi dahilan yan. May kanya-kanyang pondo po. Iba't iba ang pondo ng PhilHealth, ng DPWH,
ng PNP, ng AFP, lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya may kanya-kanyang pondo yan na hindi dapat pinakikialaman. Kaso, nawawala. Yan ang questionable ngayon, Auntie Claire. Ipaliwanag ninyo kung nasaan talaga yung pondo na yan. Hindi yung, ito, kwento mo man lang ito. Palusot mo man lang ito para wag lalong magalit ang ating mga kababayan kay Mr. President na ngayon galit na galit na. Oh, palusot mo pang tanga Ginagawa mong bobo yung mga tao kaso hindi mo kayang gawing bobo mga tao. Matatalino mga Pilipino. Yan ang tandaan mo, Auntie Claire. Sa lahat ng naging yusek ng PCO sa ating bansa, ikaw ang pinakatuta sobra. Talaga nga naman. Di ba? Kahit na pinagsasampal ka na ng amo mo, sinaktan ka na ng amo mo, oo ka pa rin ng oo, tahol ka pa rin ng tahol. Hindi naman literal na sinasaktan ka ng amo mo. Pero, yung mga ginagawa niya, ng amo mo, na hirap kang ipagtanggol, may tuturing na rin yan at parang tinutorture ka na niya. Tinutorture ka na niya. Pinahihirapan ka niya sa pagsagot sa mga problemang ginagawa niya. Karapatan mong sagutin. Ikaw ang tagapagsalita ng palasyo. Kaso, sa kakasalita mo, nagiging boba ka na tuloy. O di ba, mga kababayan? O ito pa isa. Grabe ito mga balita ngayon, O itong tungkol naman po, mga kababayan, dito sa isang open letter, para sa AFP. At siya nga pala, mga kababayan, pagkatapos po nito, may kaunting marites tayo. Nako, ito, paborito nyo itong maritisan, sigurado ko. Tayo lahat, pare-parehas, mga marites tayo pagdating sa political issue, mga kababayan Kaya nga tayo nakikialam, kaya nga tayo nagmamasid. Maya-maya, silip tayo sa mga social media accounts natin para malaman natin kung ano ang mga bagong ganap sa isyong pampolitika sa ating bansa. Nagmamarites nga tayo. Ito, open letter mga kababayan para para sa mga taga-AFP. Bago po yung marites na pag-uusapan po natin. Ito. Open letter to General Browner, AFP Chief of Staff and Major General Adonis Orio, the new commander of the AFP Eastern Mindanao Command. Ito na po. Dear Sir, ayan, we would like to express our sincere gratitude for your service to our country as leaders of the armed forces of the Philippines. Your sacrifices and dedication are deeply appreciated, mga kababayan, sabi rito. However, we are already outraged and disappointed by the current state of leadership in our country. As leaders of the AFP, your duty is to serve and protect the Filipino people, not to turn a blind eye to the obvious issues plaguing the President of the Philippines and your Commander-in-Chief. Diba? Ayan nga nagbubulag-bulagan nga itong mga AFP, mga kababayan Tama nga naman ang sinabi dito, nagbimbingi-bingihan pa. Walang ginagawang aksyon. Kahit na meron ng mga pasabog si Super Ate. Nagustuhan natin yun, wag muna natin siyang banatan ngayon. Relax lang kayo. Dadating ulit tayo dyan. There are serious allegations circulating that question his integrity and mental fitness. Claims that he may be using illicit substances that
impair his judgment. Tama. Yet, instead of taking action by asking for a hair follicle drug test, it seems many of you are turning a blind eye, or worse, complicit in covering up these issues. How can you stand by and do nothing while the trust of the Filipino people is being shattered? Di ba? Is it not obligation to demand an investigation? Yan, makinig, mga taga-IFP. To call for a hair follicle drug test himself. Asa na ba ako? Nawala ako. Sorry. To call for a hair follicle drug test for the president himself? Or are you content to serve political interests and ignore the cries of the Filipino people? The AFP's silence and inaction are defining of it's appear that your loyalty is to political master rather than to the Filipino nation. This is a crisis of integrity, and you have the power to act. The Filipino people deserve transparency, accountability, and honesty from their leaders and from you. Narinig nyo yan, AFP? Prove us wrong. Show that you are still true to your oath. Ayan. Demand that the president take a drug test now. Anything less is a betrayal of the duty and your country. We are watching. The Filipino people demand action. Respectfully yours. Gising Pilipinas at taong bayan. AFP, sana matawagan po kayo ng pansin, sir, sa manifestong ito. Open letter pala, sorry naman. Open letter na ito. At nang sa ganon, makamtan na ng ating mga kababayan ang hinihingi nila sa ating Pangulo, sa ating bansa, na sana'y magpa-hair follicle drug test na itong mama na ito. Para maging kontento na yung ating mga kababayan, kaming lahat, maging kayo din, na mga men in uniform, maging kontento tayo kung ano magiging resulta. Sana mag-negative siya, paano? Pag nag-positive, tapos ang laro ni Bangag, mga kababayan. Hindi naman po maaari na mamuno sa ating bansa ang isang durugista, no? Gumagamit ng illegal na droga, mga kababayan. So, kinakailangan siyang palitan, tanggalin. Kaya siguro, hanggang sa ngayon, hindi niya pinagbibigyan ang sigaw nating lahat na magpa-hair follicle drug test siya. Kasi siguradong magpa-positive yan. Lalo na, kapatid niya na may sabi. At kitang-kita naman natin ngayon sa mga galaw ng panga niya, mga kababayan. Ganon kahit hindi nasasalita. Kahit hindi nasasalita, gumagano yung panga Di ba? Magpa-positive siya. So, ano mangyari? Tapos ang karir ni Bangag, mga kababayan. Di ayos. Ito na yung Marites. Pambira talaga kayo. Talagang inantay nyo, Nako. Kayo na pong bahalang humusga dito, mga kababayan, kung sino to, Basta wala akong babanggitin, kung sinong senador ito. Na itong senador na ito, mga kababayan, willing pong magbayad ng napakalaking halaga para lang maka-ana-ana niya yung isang maganda, bata, na celebrity. Eto naku po,
Kayo na pong bahalang humusga ha, mga kababayan ha. Babasahin ko lang to ha. Makalat kasi ito ngayon sa social media eh. Pakalat-kalat eh. Na-shock. Hoy, teka. Na-shock ako. Naku po. Oh, eto na. Kilala nyo itong senador na ito. Idol nyo ito. Ayan. Sino-sino ba mga tinatawag na senador na idol? Oh. Andyan si Robin Padilla. Ayan. Meron pa si Robin. Teka, sandali. Hindi ko sinasabing si Robin Padilla ito. Kasi mamaya magbibigay po ng initial na pangalan dito. O yung mga letra sa pangalan niya. Wala ho sa pangalan ni Robin Padilla itong mga letrang ito. Okay, ulitin ko. Kilala nyo itong senador na ito. Idol nyo ito. Ayun, ha? Kaya pala tahimik sa flood control projects dahil paldong-paldo. Ito na, pinaka-exciting part, mga kababayan. Isang senador ang nag-invite ng indecent proposal sa isang actress sa Viva Max, mga kababayan, na si Chelsea Ilori. Hello! Ikaw, senatora. Senatora, Makati ka rin. Pilio ka rin, senador. So, eto na. Naayon sa kanya, tips pa lang daw, paldo na, umaabot ng 250K to 300K. Naku po, yayamanin. Binanggit ng aktres ang, ito na po, palatandaan ng senador na ayon sa kanya, ang first name down di umano ay letter R. First name po, letter R. Maraming letter R dyan sa Senado. Maraming letter R. Ito, magugulat kayo sa susunod na letra. Letter R at ang last name naman daw ay letter F, pangalawa bago magkatapusan ng last name. Hulaan nyo kung sino, mga idol. Laging binabanggit yung idol. Idol! Idol! Ayaw dol, kay Gilok. Eto, ulitin ko para itong pangalawang letra na lang. Ano? First name daw di umano ay letter R. At letter F naman at letter F pangalawa bago magkatapusan ng last name. Hulaan nyo kung sino, mga idol. Dali-dali hulaan Magsulat lang kayo ng pangalan ng lahat ng senador. Lalaki lang, wag din yung babae. Lalaki lang. Lahat ng, para hindi na kayo maguluhan, lahat ng lalaki senador. Sulat yung pangalan. Tapos, etong binabasa ko na ito. Ayan. Pagkumparahin ninyo. Lalabas po, magugulat ho kayo. Kaya pala, parang idol na idol niya noon si Madam Ivana. Naku po! Ikaw senador May sagabi ka rin Makati. Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.